Na-cancel ang work permit mo sa Singapore. Ano ang gagawin sa susunod na 7 araw? Sinabihan ka lang ng employer mo na na-cancel ang work permit mo o nakatanggap ka ng notification mula sa MOM. Nasa Singapore ka ngayon at hindi mo alam ang gagawin. Ito ang eksaktong mangyayari pagkatapos ng cancellation, ano ang iyong mga karapatan, at ano ang dapat mong gawin sa susunod na 7 araw. Ito ang OFW Gabay, totoong impormasyon para sa mga OFW, walang palipat-lipat. Ano ang agad na mangyayari? Sa sandaling na-cancel ang work permit mo, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Hindi sa kasalukuyang employer. Hindi sa kahit kanino. Obligado ang employer mo ayon sa MOM na ayusin ang iyong return, flight, o ang transfer mo sa bagong employer kung mayroon ng proseso. Kailangan din nilang patuloy kang bigyan ng tirahan hanggang sa pag-alis mo o pagkumpleto ng transfer. Kung biglang tumigil sila sa pagbibigay ng tirahan o pagkain, ito ay isang paglabag na pwede mong i-report sa MOM. Sa loob ng unang 48 oras, kumpirmahin ang 3 bagay sa employer mo in writing. Una, ang dahilan ng cancellation. Pangalawa, kung nakabook na ba ang flight at kailan. Pangatlo, kung naayos na ba ang anumang sahod o benepisyo na utang sa iyo. Kunin lahat ito bilang text o email, huwag basta verbal lang. Iyon ang mga basics. Pero may isang kritikal na detalye na karaniwang nakakalimutan ng mga OFW sa unang linggo. At maaari itong maging magresulta sa libo-libong piso kung hindi mo ito gagawan ng aksyon sa tamang oras. Ang special pass. Huwag kalimutan ito. Kung na-cancel ang work permit mo at mas kulang sa 7 araw na lang ang natitira mo sa Singapore, obligado ang employer mo na mag-issue ng tinatawag na special pass o pansamantalang pahintulot na manatili habang naghihintay ka ng flight. Ang special pass na ito, iyong legal na patunay na pinahintulutan ka, manatili ng pansamantala sa Singapore. Kung wala nito, ituturing kang overstayer kahit ang dahilan ng delay ay kasalanan ng employer mo. Laging hingin ang special pass in writing sa parehong araw na na-cancel ang permit mo. Kunin ang utang sa iyo. Bago ka umalis sa Singapore, siguraduhing makuha mo ang anumang hindi nabayarang sahod, unused leave encashment, o pagpapapalit sa pera, at ang return airfare na obligado ang employer mo na ibigay ayon sa mga regulasyon ng MOM. Kung tumangging magbayad ang employer mo ng utang sa iyo, mag-file ng salary claim sa TADM bago ka pa umalis ng bansa. Sa sandaling makabalik ka sa Pilipinas, mas mahirap na itong ituloy. Protektahan ang iyong mga record. Kumuha ng larawan ng iyong work permit, IPA letter, mga payslip at anumang termination notice bago mo ibalik ang kahit ano. I-save ang digital copy sa email o cloud storage. Ang mga dokumentong ito ang magpoprotekta sa iyo kung kailangan mo mag-file ng reklamo sa POEA o muling mag-apply para sa deployment sa hinaharap. Ang na-cancel na work permit ay parang katapusan. Pero kung susundin mo ang tamang hakbang sa unang 7 araw, mapoprotektahan mo ang iyong pera, ang iyong record, at ang iyong kakayahang magtrabaho sa ibang bansa muli. Mag-subscribe sa OFW Gabay. Susunod na video, ano ang tunay na mga karapatan kung ina-underpay ka ng employer mo sa Singapore.